Alright, so magandang hapon, August 17, 2023. So, itong vlog na to is kumbaga parang ano pa to, no? Extra or additional information para sa mga bisita natin. Or kung ikaw ba ay hindi taga Davao, like taga Luzon, Visayas, and kung saan ka mang parte ng Mindanao, na balak mong mamasyal dito ngayong August 18 bukas, no? August 19, August 20. Tapos syempre kapag pupunta kasi kayo sa Davao City, ang pinaka downtown talaga namin dito, pinaka area na pasyalan ay yung ating City Hall of Davao, kung saan matatagpuan yung tinatawag naming City Hall Square. So pag sinabi City Hall Square is yun sa may San Pedro Street, na makikita doon yung City Hall. Syempre iconic, no? Iconic City Hall of Davao, kung saan doon naka opisina talaga nagtatrabaho yung ating butihing dating Pangulo, dating Mayor na si Rodrigo Roa Duterte for 21 years. Tapos ngayon ay VP Sara Duterte na dating Mayor din 14 years I guess. Tapos maliban doon sa ating City Hall area at yan na nga City Hall, anong City Hall ba yun? Dalawa, no? Sangguniang Panglungsod and City Hall, Mayor's Office. Doon din matatagpuan ang pinakalumang struktura or isa sa mga pinakalumang establishmento dito sa Davao City, yung ating San Pedro Cathedral. Kaya siya tinawag na San Pedro Street kasi pinangalan siya dahil sa simbahan, no, na San Pedro Cathedral. Tapos doon din meron kayo makikita park doon na 5. Quezon Park, Rizal Park, Osmeña Park, Rizal Park, and Centennial Park. Pagkatapos naman, syempre itong aking kinatatayuan ngayon na Rojas Avenue, ito yung magiging night market. Itong yung kabilang lane naman, yan yung gagamitin na ruta o kumbaga parang magiging daanan ng mga sasakyan kapag kagabi, no, during night time. Kasi itong ang area na to, isasarado to siya, exclusive na siya, magiging tindahan, magiging night market. May mga pagkain, may mga sa unahan naman is mga cellphone accessories, mga souvenir items and gift shops. Tapos sa unahan naman ay mga ukay-ukay at kung ano pa mga pwedeng mabili, no, mga sapatos, ganun, mga bag, damit, pantalon. So tatlong area. Food area, tapos massage, no, food area, massage, magkasama na. Tapos sa sunod naman na area ay yung mga cellphone accessories, tapos sila nga mga ukay-ukay naman sa pangatlo. So ito yung pinaka-iconic na lugar sa Davao. Tapos syempre yung Magsaysay Park natin, no, open siya ngayon hanggang August 30 daw yan sila. Tapos hanggang alas 12 ng tanghaling gabi or midnight, midnight, no. So yun, bali yun yung pinaka-lugar talaga sa Davao na pwede nyong puntahan for picture taking, selfie, no, kumbaga parang resibo na kayo nakapunta sa Davao. So City Hall, itong Rojas Night Market, and doon sa may Ramon Magsaysay Park. Tapos kapag tawag na ito, holiday, festival namin dito, araw tsaka kadayawan. So yung igaganapin yung mga events kasi yan nga sa City Hall, meron tayong entablado dyan, meron din tayo dito. Dito gaganapin yung parang floral float parade, kagaya nung last year, dito tayo nag-cover. Tapos yung pangatlo naman ay sa Magsaysay Park. Meron tayong mga hiyas ng kadayawan na gaganapin naman sa Petrogas sa may RMC, and meron sa Yosep, meron din sa Holy Cross. Depende na kung sino yung mananalo siguro sa bid. Parang feeling ko yun yung patakaran, kung sino yung mananalo na bidding. Bidding ba talaga? Basta di ko alam kung paano nangyari yun, no, na minsan sa Yosep, minsan sa Holy Cross, minsan sa RMC, pero madalas talaga RMC. Yung ating Almendras hindi na masyadong ginagamit sa mga ganong event, pero dati ginagamit yan. So yun, bali kapag galing kayo sa airport, syempre sasakay kayo ng taxi or bus, papunta kayo ng Ecoland Terminal. Tapos from Ecoland Terminal, sasakay kayo ng kahit anong ruta, basta mga nakalagay dyan na Ecoland. Basta lahat ng dumadaan lahat ng mga jeep doon sa Ecoland except Panabo. Okay, tandaan ha. Lahat ng mga jeep na makikita nyo dyan sa Ecoland bus terminal sa labas, lahat ng jeep except, okay, all except Panabo na ruta. Kasi yan lang yung hindi dadaan sa Magallanes, San Pedro Cathedral, and si Emrecto. Okay? So sana nakuha nyo yung aking explanation
Parang feeling ko madali lang, no? Pero siguro sa akin lang yun, madali. Pero sa inyo siguro mahirap bago kayo dito. Pero ito na lang pinaka-assurance talaga dyan sa lahat na pupunta ng Davao. Huwag kayong mahiyang magtanong sa mga police enforcer. Ang dami natin mga otoridad dito sa Davao na nasa gilid-gilid lang talaga, no? Anywhere, everywhere. Hindi sila hirap hagilapin at hanapin. So meron tayong tinatawag na tourist police. Yan, dito matatagpuan sa Freedom Park. Meron tayong mga police auxiliary. Meron tayong mga city TMO. Meron tayong mga police officer talaga, no? Tapos mga task force Davao. So talagang 5 yan sila lahat na nag-aali-aligid sa ating lugar para yun na nga random inspection, frisking, bag checking. So pwede mo silang bigyan na hingian, no, ng mga guides and tawag nito, basta guide information. Yung mga yan I will train dyan sila sa ating City Tourism Office, sa ating City Hall of Davao, kung paano sila entertain, no, ng mga nagtatanong kung paano sila magbigay ng mga abiso, no, na talagang helpful advice and helpful guides para sa ating mga nawawalang mga kababayan, mga nagtatanong, no, naghahanap ng mga tamang landasin, di ba, mga nanliligaw ng landas. So ito yun, ha. Ateneo de Davao University, yan. Itong mataas na gusali ay si Vivaldi Residences. Tapos mula rito mayroon tayo tatanong na kulay green or mint green ba yan or apple green sa malayuan, yan si Misachira. Nakapagsita siya, ang ganda dyan, no? Meron talaga siyang 360 degree view talaga na may enjoy natin. Tapos si Marco Polo Hotel, so far hindi pa siya set to operate ulit, no? Baga pansamantala muna siyang tumigil. Tapos yan si Avida Tower sa may CM Recto. Tapos yan, ongoing ang construction ni Peak Lane. So itong iconic sa Davao. So ano ba dapat ang puntahan nyo sa Davao na mga lugar and iconic places? So syempre San Pedro Street, kasi dyan nga matatagpuan yung ating City Hall, yung ating San Pedro Cathedral. Tapos wireless, no? Wireless ang ating kalye sa may San Pedro at saka itong CM Recto. Tapos ito, Rojas Night Market. Siyempre kakain kayo, may mga seafood sa'yo dito paggabi. May mga pagkain, marami, no, mga tusok-tusok. Isa kayo nang bahala, anything na gusto nyo kainin, meron din dito. Maliban sa mga alak, no, so walang alak, walang balak dito sa area na to, no. Bawal ang walwalan dito kasi exclusive lang siya sa mga pagkain lang talaga siya. So kung gusto nyo mag-alak, marami tayo dito. Merong yun sa may Big Bang Park, sa may San Pedro ulit yun. Basta yun lang, bali pasyalan nyo lang yung kalye namin dito sa Davao na dalawa as of now na wala talagang kalye. So yun na nga, walang kalye, walang kuryente, walang gawad ng kuryente. San Pedro Street tsaka itong CM Recto Street. Tapos syempre ito na nga. Tapos syempre bago kayo aalis ng Davao, bago nyo lilisanin ng Davao, huwag nyo kalimutang pumunta sa mga gift shops natin kung saan ang tapangalan ay Poblacion Market Center. Diyan, may vlog ako dyan, lapit lang mula dito, like siguro mga 50 meters away lang. Ito kasi yung dati Aldevinco. Ngayon ang bagong Aldevinco doon na makikita sa may Poblacion Market Center along Sibanggoy. Diba? So sana nabigyan ko kayo ng ng clue or tamang guide. Basta ang sasakyan yung ruta, lahat ng ruta na makikita nyo within kung taga saan man kayo dito sa Davao, galing man kayo ng Panakan, galing man kayo ng Kalinan, galing man kayo ng Toril or ng Icolan, no? So lahat ng inyong galing man kayo sa Catalunan, basta galing Toril, Kalinan, galing kayo sa Tibungko, lahat ng inyong masasakyan ng mga jeep ay dadaan talaga yan dito. Dito yan, ang pinaka endpoint talaga ito. Rojas Avenue and San Pedro Street. So kunyari gusto niyo mang pumunta ng San Pedro Cathedral or San Pedro ng ating City Hall Square sa may San Pedro Street. So tapos yung sinakyan niyo from, sabihin natin, from Toril, no? So hindi naman talaga lahat dumadaan sa Magallanes galing Toril kasi dumadaan niya sa may Lopez Haina, tapos Pilayo, tapos sa may Bonifacio. So dito kayo bababa. Siyempre ito yung pinaka-endpoint, pinakadulo ng Toril na ruta. Okay, pag mula naman dito, walking distance lang talaga yan. Oo, hindi kayo kamatay na maglakad ng ilang metro lang mula rito papuntang City Hall Square. Sobrang lapit lang nun. Pagkatapos, pag kayo naman nagaya rin sa Bunawan, di ba? Galing kayong Lasang, galing kayong Panabo. So, syempre, yung iyong Panabong nasakyan,
papuntang Ecoland ang ruta nun. So yun, siyempre sinabi nyo na Rojas lang ho kayo. So pwede kayo ibaba doon sa may Rojas corner. Sabi ma'am, Rojas at to ma'am, dito na yung babaan papuntang Rojas Avenue Night Market. Ayun, tapos lakad ka ng konti. O hindi ka na maboboard na maglakad mula doon sa Boulevard na yon kasi hindi naman ganun kakalayuan, and at the same time may mga tao din kayong kasabayan na maglalakad papunta dito papasok sa Night Market. Tapos may mga pailaw-ilaw, basta maganda na siya kapag kagabi. Tapos pag San Pedro din naman kayo, pwede na kayong bababa doon sa may Trading Boulevard, no? San Pedro. Malapit lang yun doon. Basta lang, itong downtown area ng Davao City, all in one pack talaga siya. Gusto nyo ng mall, meron kaming Gaisano Mall dyan sa unahan lang, lakad ng konti, Gaisano Mall na yan. Gusto nyo ng yan lang nga lang, meron kami lumang Gaisano Grand Mall sa may Ilustre. Hindi na siya ganun ka hindi na siya ganun ka impressive to compare dati kasi ngayon na siya parang na siya parang napabayaan, hindi na siya na-renovate masyado. Hindi ko alam kung anong plano ng nung may-ari. So galaw-galaw ma'am, sino nga ulit yung yung may-ari, yung bata pa yung dati si Baba. Oo. So shout out kay Ma'am Baba. Gaisano so baka naman galaw-galaw. Baka pwedeng paki-renovate na ng ating isa sa pinaka-luma nating mall dito sa Davao, yung ating Gaisano Grand Ilustre. Ateneo de Davao, yun lang So Gaisano Mall, yan, and Victoria Plaza Mall, medyo malayo na yun. Talagang sa totoo lang talaga dito sa Davao. Marami tayong mall na pinupuntahan talaga. SM Lanang Premier na talagang pangarap yan ng puntahan ng mga taga Mindanao. Pangarap, totoo yan. Partida mga taga Panabo City, mayroon akong kakilala, mga anak mga bagits. Sabi nga ng nung kanyang mga anak ng kapwa ko dati na empleyado, manager. So co-manager ko na Panabo branch, nung nalaman na meron silang transaction sa akin dito sa Davao, sumama talaga yung mga bata kasi nga pangarap nilang makapunta sa SM Lanang Premier. Kasi hindi pa sila nakapunta doon. Talagang nalibutan na yung buong Davao, lahat ng mga mall dito, pero yung SM Lanang Premier yung hindi pa. So yun, pag sinabi SM Lanang Premier, talagang kahit sino man ang mga taga within the Mindanao, talagang gustong pumunta sa SM Lanang Premier. Kasi parang dalawa na yata ang may ang SM Premier sa Mindanao. Pwede niyo man ako i-correct So CDO and Davao, yung may SM Premier. Tapos syempre yung Abreza Mall, tsaka yung yung Gaisano Mall. Pero kahit hindi ka na maglanang Premier, hindi ka na mag-Abreza, Gaisano Mall pa lang enough na para pasyalan kasi ang ganda, ang luwag, ang laki, tapos meron pa silang Sky Park. So yun lang ano nga ba dapat puntahan dito sa Davao? So yun nga, ulitin ko, San Pedro Square or City Hall Square, Rojas Avenue, CM Recto, San Pedro, and Gaisano Mall. So that's all for today's video. Thank you for watching. Mag-ingat ho kayong lahat. Welcome ho kayo dito. Basta sumunod sa mga protocols. So bawal dito ang mga backpacks, bawal ang yosi, bawal ang alak basta bawal ang mga yosi, ganun. Bawal mag-smoke within the public area. So sana'y nakatulong ang aking ginawang updates, vlogs, and information. Bye-bye.